Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kagabi nga lamang po ay opisyal nang inanunsyo sa Japan ang bigating undisputed title fight sa pagitan ng ating pambato na si Unified WBA and IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales at ng Japanese Monster Unified WBC and WBO Super Bantamweight World Champion na Naoya Inoue na gaganapin sa December 26. Nagkaroon na ng press conference kahapon, subalit wala nga po si Tapales dahil puspusan pa ang pag-e-ensayo nito. Kaya naman ang MP Promotions President Sean Gibbons na lang muna ang dumalo upang irepresenta ang kampo ni Tapales. At katulad nga po sa inaasahan, ay muli na naman binanggit ng mga Japanese media ang pangalan ng isa pa nating pambato na si former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Casimero, nang sila ay paunlakan ng interview ng binansagang halimaw ng Japan. Subalit hindi nga po magandang balita para kay Casimero ang mga binitawang salita ni Inoue sa media kanina. Alam naman kasi nating lahat na nitong nakalipas na buwan lamang ay paulit-ulit sinabi ni Inoue na gusto niya pang manatili ng 2 taon sa Super Bantamweight Division upang labanan at talunin ang lahat ng mga bigating boksingero dito, kabilang na ang Angas ng Pinas. Pero tila nag-iba na nga po ang ihip ng hangin dahil matapos po ng ipinakitang performance ni Casimero kontra sa former IBF World Champion Yoshinori Oguni 2 linggo pa lamang ang nakakalipas, ay dismayado po talaga si Inoue. Paliwanag ni Inoue kahapon na hindi naman daw pala talaga magaling si Casimero, kaya naman nawala na daw siya ng ganang labanan ito. Hindi na daw siya interesado kay Casimero. Kaya naman tingnan po natin ngayon kung ano ang magagawang hakbang at aksyon ng Japanese promoter ni Casimero na si Masayuki Ito. Dahil alam naman nating lahat na kaya pumirma si Casimero sa promotion ni Ito ay dahil nangako din ito na ibibigay niya kay Casimero ang inaasam-asam nitong Inoue fight. Dito natin makikita kung gaano kagaling ang promoter na ito. Pero ganun pa man ay kung usapang sweldo at bayad naman, ay walang duda na hindi ito barat. Sa dahilan na bagamat hindi mga championship ang laban ni Casimero, ay pang world title fight pa din ang binabayad sa kanya ng Japanese promoter na ito. Sa kabilang banda naman mga idol ay may napakalaking plano nga po ang Golden Boy promoter Oscar De La Hoya para sa unang bahagi ng taong 2024. Ito po ay dahil sinabi nito sa kanyang latest interview na plano niya umanong gawin ang world title fight sa pagitan ng WBO Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez at ng knockout artist Ryan Garcia sa February 10. At ang matindi pa dito ay gusto din ni De La Hoya na magsilbing co-main event sa gabi na yan ang sagupaan sa pagitan ng undefeated former Unified Super Featherweight World Champion Shakur Stevenson at ng alaga niyang undefeated knockout machine na si William Cepeda, ang huling fighter na dumurog at tumalo sa kababayan natin na si Mercito Hesta nitong nakalipas na buwan lamang. Kaya naman tingnan na lang po natin kung matutupad ba talaga ni De La Hoya ang kanyang plano na ito. Malaking pagsubok po ito para sa kanya lalo pat hindi niya hawak si Teofimo Lopez at Shakur Stevenson. Bukod dyan ay kailangan din munang manalo ni Ryan Garcia sa December 2 kontra sa napakatibay na si Oscar Duarte. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.